Pabatiin muna natin ang ating kasama na si General Garcia at ganoon din si General Calonzo. Go ahead, sir. Magandang gabi, Ka-Emil. Magandang gabi, General Salazar. Magandang gabi kay General Samudjo, kay General Lianto. Magandang gabi sa ating mga taga-subaybay ng ating programa dito sa Pilipinas at sa kung saan saang lupalop ng daigdig na nakikinig sila dyan sa nasaan ba si Kajin Kalonke? Ba, syempre sa New York. Nasa New York US. pa, Nakalimutan sa ko kung saan sa US eh. Ambassador, magandang araw po sa iyo. Mm. Alam naming ikaw ay nakikinig. Nabati rin natin si General Mael Tumaru kung saan mang lupalop ng Amerika kayo nandyan. Nasa cruise ship. Nasa cruise ship ngayon no? Yes. Ayan. Wala pala akong padadala ng ticket. Wala. Nandun sa cruise ship. Okay. Padala mo sa Magandang Canada, gabi, sa Caribbean. General Calonzo. General Calonzo, sir, gabi inyong po sa pagbati lahat. po. Yes, kay Emil, kay General Garcia at General Salazar. Magandang gabi po sa inyong lahat. Siyempre, kay Brother Jerry. Gusto kong batiin si Commodore Sanglay. Hindi ko nabati. Bakit? Kaya dumalaw siya sa atin kanina sa Nara at meron kaming mga pinag-usapan na magandang bagay na inaasahan namin na magbibigay ng magandang resulta para sa ating National ROTC Alumni Association and its members. Siyempre, nandun din si General Lianto, General Salazar, Jess Kalimag, at saka si General Japana, at saka si Colonel Cortez. Inyong lahat, sir, magandang gabi at sana ipagpatuloy natin yung ating ginagawa at para sa kabutihan ng lahat. Yan, Magandang okay. gabi po. Tuloy natin, General Salazar, yung kaninang pinag-uusapan natin na pagbati kay Roji Pangilinan, ganoon din kay Calyelero. Yan, si Jerry Calyelero ng Channel 4, cameraman ko yan. Pinag-uusapan natin kanina yung tungkol sa mga structural engineer. Konektado din sa binanggit ko kanina sa building building code of the Philippines na madalas sa mga coverage ko ay parang nagkakalokohan lang, binabayaran lang yung nag-i-inspeksyon. Buti naman. Hindi lang siguro alam kung meron ba yan o wala. Pero ngayon dapat malalaman nila yan na dapat ang kontak kasi dyan, dapat mong tanongin yung DPWH kasi part ng trabaho nila. Yung pagkatapos ng isang sakuna, lindol, dapat meron na kagad nagpatrolya sa mga tinitingnan na yung mga building, struktura lahat. Ako gusto kong hanapin yung gumawa ng munisipyo ng Bogo City. Okay. Grabe, kitang-kita mo, ang nipis pala ng mga tungkod nun, yung mga pillars. Tapos ang ninipis ng mga bakal. Yung mga trabahong, mga substandard yan, naglalabasan na. Kahit sa ating mga kalsada, kita mo naman na talagang substandard ang trabaho dahil kung yan ay inaspalto, talagang kulang na kulang din. Kasi kung inaspalto yan, ang tibay ng aspalto sana . Sa Amerika, minsan lang aspalto, hindi uminit lumamig doon talagang hindi nagbabago ang parang 50 years yata ang aspalto. Dito rin naman walang gusto sa aspalto kasi walang aspaltong bahay. Kaya simento talaga. Pero matibay, sir, kung sa tibay ang pag-uusapan. Kung gagawin ng tama, hindi substandard, talagang okay na okay. Gusto kong pag-usapan natin, gusto kong tanungin, ano ba, babawiin ba natin yung pera o hindi natin babawiin yung pera? Paano bang mababawi yun? Halimbawa yun, ano yan, parang game show yan May kwento ko lang, bago natin pag-usapan yung batian na yan. Bawian pala. May kausap ako nung last weekend na mga taga Bulacan. Okay. Ngayon, saan sa Bulacan? Sa Hagonoy. Doon sa atin, sa Hagonoy. Isa sa nabanggit ay doon pala sa may Abulalas at Carillo, sa baryo namin mismo. Meron palang project doon. Na flood control. Flood control. Bet hindi nyo alam. Hindi nga namin alam Hindi nga kasi ina-advertise. Hindi ina-announce. Tapos, walang nagawa. Walang ginawa dahil kaya
nalaman ko, sabi sa akin ng kapatid ko, nakikipag-coordinate sa Baka kanila. naman sikreto. Gusto nilang bayaran yung lupa namin doon. Okay. Doon pala sa amin nakatumbok talaga yung project. Ay baka kaya hindi natuloy, ayaw nyo ibenta. Wala naman daw, hindi na bumalik. Oo. Meron palang ganun. Hindi, pero dapat yun ay ma-check kasi baka fully paid na yun. Na fully paid na nga. Oo, yun na nga. Asa na? Nakalagay doon ay completed project. Meron pa isa. Teka muna, gusto kong madinig yung tumatawang patawanin mo nga dyan. Meron pang isa. Sino? May hospital building daw na sa ngayon sa aking natanggap na balita, may hospital building na completed project dito sa Rogasiano Mercado Hospital. Walandiyo. Kahit na isang bakal o kwan, walang tumayo. Kahit isang poste ka mo. Yan. Sana matingnan din ng ating ating mga nag-iimbestiga yung tungkol dyan dahil nakakalungkot yun nga nasa amin. Baka natingnan na yan. Sa aming pambarangay mismo. Di ba ang galing? Natingnan pero di nakita. Hindi nakita. Meron ako kausap kanina, Indiano Masyado siyang involved dun sa nangyayari dito sa Pilipinas, sa atin. Masyado siyang updated. Sabi niya, your corruption in your country is so ano ba yung ginamit niya na term, parang masyado ng degrading, masyado ng malawak. Sabi niya ganyan. You know, the only way you can stop this is you have to get like 8 to 10 of these corrupt men. You put them up against the wall and you shoot them all. Shoot them all. Tama. Hindi na, sayang yung bala. Merong in-execute sa China ba? Sa Vietnam. Vietnam ba? Sa Vietnam. China yung pinagpa-firing squad. Yung firing squad. Pero sa Vietnam, meron din. Ang pagkakaiba sa Vietnam pala, ganito. Sa North Korea yung babae. Yung babae na pinatay, yung negosyante na corruption. Yung sa Vietnam, ang nangyari pala doon, corruption din yon. So, ang sabi sa kanya, we will give you option. You return the money doon sa mga kinuhaan mo ng pera or we will kill you. What do you want? Sinuli niya yung pera, so nabuhay siya. Dito sa atin, pag-usapan natin. Ibabalik ba? Babawiin ba? Ano ba nangyari dito sa binulsa nitong ating mga congressman, General Garcia, sir? Yung pera ba? Babawiin o ibabalik ba? O charge to experience? O salamat po, doktor? Pakinggan muna natin si General Calonzo. Yun, General Calonzo, sir. Wala naman akong masabing masyado dyan dahil sa nakikita ko yung mga nangyayari sa ibang bansa Yung merong mga firing squad na pinahiring squad, meron na mga pinabalik yung pera at ibinalik naman dahil nga sabi mo kanina, ang choice ibalik mo yung pera o papatayin ka namin. Sa Vietnam yan, sa Vietnam. Ibinalik niya yung pera. Pero mas maganda siguro ibalik saka patayin. Wag na. Ikaw violenting yan. Roman Catholic country tayo. Hindi. Kinikwento ko lang, sir, kinukwento ko lang yung na-obserbahan sa ibang bansa. Pero dahil sa mga observation natin na yan sa ibang bansa, baka naman matauhan sila kahit papaano na maisip nila na, naku, delikado tayo. Mukhang walang takot ang nakakainis. Mukhang walang takot. Kaya ako naiinis, kaya nagngingit-ngit ako. Alam na ng taong bayan lahat-lahat na tayo ninakawan nila. 'Di ba? Napakaraming milyon, trilyon yung kanilang ninakaw sa atin. Pagkatapos ngayon, gusto pa nilang pagtakpan, parang lumalabas, walang may kasalanan. Ang may kasalanan yung mga kontratista, yung mga tiga-DPWH. Pero yung mga congressman, walang kasalanan. Hindi naman uubra yung gano'n. Ano ba yung nasa batas, General? May maasahan ba tayong nasa batas? Kasi 1996 pa ako nagko-cover ng mga corrupt na wala pa rin nangyari ngayon. Sa batas meron talaga tayong maaasahan. Pero pagtatakpan nila ng pagtatakpan, kaya ako nagalit dyan sa yung dalawang magaling dyan sa Senado. Obvious na ang intensyon ay pagtakpan. Obvious na hindi mo naman testigo, i-discredit mo yung testimonya niya. Bakit? Para ma-mind condition mo yung mga tao na yung testimonya ni ganito walang wenta.
See? Walang bisa kasi mali yung notaryo, kasi hindi ganito, hindi ganon. Para makondisyon mo yung isipan ng mga tao, wala namang mga ebidensyang napatunayan, wala namang naipresenta, di tatanggapin na lang na walang kasalanan si ganeri at si ganon. Hindi tama yun. So, kung sa batas, merong batas na dapat ipatupad, dapat masunod. Pero yung pagtatakip, yan ang nakakainis. Pero wag nilang subukin ang pasensya ng taong bayan. Pinakitaan na sila ng sample Okay. Ang dami nung dumating sa EDSA. Ang dami nung tatandaan mo yun, September 21. Yes. Punong-puno, pati yung ay grabe. At galit ang mga tao. No? So babawiin ba natin o hindi natin babawiin? Bawiin ha? I-surrender nila, ibalik nila yung respeto sa sarili. Tapusin at yung project. Protektahan nila yung pamilya naman nila. Ako ang suggestion naman mo. sila. Yung sinasabi ko nga last week, the other week, OFW pati na katulong nag-a-abroad para mapaaral ang mga anak. Yes. Nagbibigay ng voice, nagbibigay ng tax. Pagkatapos, pagdating sa atin, nanakawin ng kung sinong binuto natin. Yes. Pagkatapos, yung anak nila, ginagastusan sa pirang ninakaw nila, nag-aaral sa abroad. Kaya wala daw kwenta sa bawi. Wala bawi. Okay, so bawi din siya. Okay. Wala daw kwenta yung EDSA, yung People Power Revolution, yung EDSA number 1 kasi pagkatapos ng EDSA number 1, binoto rin natin puro pa rin yung mga bulok na mga politiko Okay. kaya bulok pa rin tayo. Ako ang suggestion ko, bawiin natin yung pera na kinuha ng mga congressman, yung 40%. Bawiin natin. Pero yung perang nandoon sa kontratista, yung halimbawa, ikaw ang nakakuha ng kontrata sa flood control doon sa amin sa Hagonoy. Okay. Okay, dalawa 'yon. Tapusin mo. Yung kontratista yon. Yung kontratista. Halimbawa, ikaw si Diskaya. Tapusin mo yung project according to the bid plan. Okay? Ngayon, pag hindi mo natapos, kukolektahin namin yung performance bond mo. Pag yan ay gumuho, katulad ng mga tulay na gumuguho sa norte, within the guarantee period, kukunin namin yung bond mo. Paano bang tatapusin? Halimbawa, 100%. Ang natira na lang sa kanya, magkano? Dahil yung iba kinuha na ng congressman. Precisely. Ang gagawin niya ngayon, tatawagan niya si congressman. Congressman, pinatatapos sa akin. Hindi ko to kayang tapusin, pwede mo bang ibalik yung ibang pera dito? Yan. O kaya, magtuturo na siya, hindi ko yan makukuha, hindi ko yan mababawi. Kasi ginastos na ni congressman. Binigay ko kay congressman Nag-shopping na sa... may sagot yan. Nag-shopping na sa Vietnam. Hindi, kulong mo si congressman. Hindi, nag-inuman sa Nag-inuman sa Las Vegas. Isipin mo yung isang boting malaking yun ng alak, 7 million talaga yun. Mayroong overpricing So, paano isa ulit yung overprice? Hindi nga sir, overprice. Di dapat kung overprice, matatapos na yung project kasi overprice pala. Kaya nga, matatapos pa rin lang yung project. So, ibalik yung overprice din. Hindi sir, bawiin yun sa congressman, ipatapos doon sa kontratista. Kailangan tapusin niya. At saka kailangan yung within the warranty period, walang mangyayari. Hindi katulad ng mga tulay sa norte na nagbabagsakan. 3 tulay na yung bumabagsak Wala pang lindol nun. Sir? Wala pang lindol nun. Wala pang lindol yun. Kaya sa amin sa Bugo. Yung sa Bugo naman, kitang-kita, putya. Sabi ko, naku, kitang-kita yung kontratista na gumawa nitong building na to. Nang araw kasi uso, substandard lang para kumita sila. Pero ngayon, boljakan, talagang grabe, big time. Wala nang trabahuhan. Kaya nga doon sa amin sa Distrito 2 sa Quezon City, 'di ba? Sabi ko, diking kapos, hindi tinapos. Flood control 'yun. Pagkatapos yung ngayon, meron siyang budget nung nakaraan taon Nung nakaraan taon ang budget niya is 1.137 billion. Meron nagpadala sa akin nung yung mga nakalatag na project sa District 2 ng Quezon City. Ang nakalatag na project doon is semento. Meron mga flood control uncompleted. Kaya pagdating mo sa Vegas, makakainom ka ng 7 million na pesos worth na alak na kalaki ng bote. Proud pa sila, hindi sa kanila yung pera. Tapos magpalatrat-tat ipopost pa sa Facebook at saka Instagram. Akala mo totoong mayaman. Hindi naman pala sa kanila yung pera. Yung tinatanong ko kanina, dahil sa sinasaad sa batas na
para malitis yan, kailangan mayroong mag-file ng reklamo. Hindi, kailangan talaga mayroong mag-file ng reklamo. Kaya lang, yun nga kaya nga dinidribble nila. Kaya sinasabi ko, pakiusap lang po. Yung ginagawa ninyo sa ICI, itigil nyo na yan. Lalo na closed door. Lulukuhin nyo ba kami? Hindi nyo ba naiintindihan? Wala ba kayong naiintindihan sa salitang transparency? Hindi yung sa ICI sinasabi ko. Hindi ba pwedeng gawin niya ng regular taxpayer? Pwede namang gawain ng regular taxpayer. Kailangan meron kang personal knowledge doon sa ano. So kaya nga, ang dyan, ang talagang dapat mag-file dyan, ombudsman. Pailan na nila, imbestigahan na nila. Kaya sabi ko, yung mga ginagawa ninyo sa Senado, ang binabanatan ninyo yung mga testigo ng taong bayan, mga testigo ng laban doon sa mga magnanakaw na congressman, itigil nyo na. Pati yun sa ICI, closed door pa kayo Akala nyo ba tatanggapin ng tao yan Nagkakasundo kayo dyan na kung anong pinagkakasunduan ninyo sa closed door. Sa palagay mo ba, anong dahilan bakit closed door? Aba, hindi ko maintindihan kung bakit closed door. Dahil ano ba itatago nila dapat naman malaman na dapat nga live stream Dapat live yan, mapanood ng tao, open to the public, yung usapan, yung pagtestigo. Sino pagtatakpan ninyo? Wala kasing budget pang live stream yan, kaya next year pa, kaya hindi. DICT. Hindi, baka manalong congressman at senador ang taga-ICI kung ila-live streaming. Hindi ko maintindihan yun. Dapat nga pwedeng live stream. Gobyerno pa mahihiya sa kanila, tinamaan ng magaling parang transparency nga ang usapan Transparency, pakita mo, pakinggan natin lahat para magkaayos tayo. Pagkatapos bilisan ninyo. Ang nangyayari kasi, kadidribble nila na yung bang init ng tao na lilipas din yan. Tignan mo, parang yung kay Napoles, ano na nangyari. Sabi nung Indianong kausap ko, she still owns this, she still owns that, she still has this, she still has that. But she's in jail. Ay, ganun din yung mangyayari dito sa atin ngayon. Na Kanino mo ba sinasuggest yung sinasabi mo? Yung alin ba? Hindi, merong nagkikwento sa akin na Indiano. Yung mga sinasabi mo dapat tigil-tigil na. Kanino mo ba gusto iparating yan? Nakisuyo ako, nagpadala ako ng mensahe. Sabi ko, Mr. President. Kinapalan ko na Mr. President. Bilisan nyo po. Walang nadidemanda, walang naaaresto. Totoo, nag-freeze order yung AMLAC, pero sus Mariosep, huwag nyo naman kaming lukuhin. Pagka nasa bangko ng mga politiko, yung kanilang pera, legal yun. Ma-unfreeze nila yun. Ang hinahanap natin, yung mga dineliver na truck na cash. Nasaan yun? Walang order yung presidente. Dapat tinawag niya, police, NBI, whoever. Listen, I want this money found, search, and then confiscate. Di ba? Account, ganyan. Gamitin natin, walang ganun Instead na i-trace mula sa bangko, sinong nagwi-withdraw, saan nadadala, di ba? Matitrace mo naman saan kinukuha at saan papunta ang pera. Yung bank manager, yung bank employees, yung driver ng armored van, yung mga gwardyang nagbaba ng pera, yung mga marines na nag-escort doon sa Sus Mariosep, bakit hindi mabilisan presidente pwedeng mag-order sabihin wala pang kaso o walang kaso pero hanapin niyo yung mga pera, kunin niyo, ako nag-uutos, period. Tapos busy sila para mabawasan yung budget ni BP. Ayun, political, dapat problema ang sulbahin natin muna. Pagkatapos gagawin pang state witness, tinamaan anak ng torping baka. Ano yung qualification dapat at siyempre, ang saya-saya na merong state witness na lumilingon sa apelyidong Romualdez. Go ahead po. Nagtaasan ng kilay yung madinig na gagawin state witness. Talagang magkakaletsihan. Pero okay ako doon. Okay ako doon. Because there is an implied admission. Pagka naging state witness si Congressman Romualdez, okay ako doon. Kasi there is an admission. There is an admission. Na may alam siya. Na the admission is that he is not the most guilty. Merong most guilty. Mas guilty kesa sa kanya. Okay. Di ba? Kasi ang qualification, kunin muna natin. Nung nagsimula yan, yung mga witnesses, hindi ko sinisino. Basta witness,
protect. Okay? Hindi na yung i-qualify mo pa. Basta yan ay witness, testigo yan, taga DPWH yan, kung saan yan. Okay. Basta witness, protect. Kasi kailangan natin ng testimonya nila. Okay. Siguro, kung i-qualify mo man sila para malaman mo, para hindi hook, line, and seeker, any Tom, Dick, and Harry pwedeng maging witness, 4 na qualification lang muna. Yung kanyang testimonya, ito nasa batas ito. Yung kanyang testimonya, napakahalaga sa kaso. Okay? Napakahalaga sa kaso yung testimonya. Para mapanagot yung dapat managot. Yes. Pangalawa, ikaw lang ang pwedeng magbigay ng ganyan testimonya. Okay? So mahalaga, ikaw lang. Alright? Pagkatapos, yung pangatlo, nagbe-mental. Less guilty. Hindi, sir. Yung isa naman, yung testimonya mo, hindi laway mo lang. Okay. Meron kang documentary evidence. Corroborative to support your allegation. Okay. Yan. And number 4, you are not the most guilty. Yung 4 lang muna na yon ang aking tinatalakay. So sabi ko, wag na nating sinusinuhin. Basta pumasok doon sa 4, protect. Kasi kung hindi papasok doon sa 4, wag mo nang, hindi importante dahil hindi ganun kahalaga sa korte yung kanyang magiging testimonya. Okay. O di okay na yung 4. Ngayon, kung talagang titignan mo yung pwedeng maging state witness, dapat hindi siya dati na convict of a crime involving moral turpitude. Pag sinabing crime involving moral turpitude, yung isip at puso nung accused, nung criminal, nagkaisa. Yes. Sabi niya, itong babaeng to, gagasain ko to . Tapos kung gasain, papatayin ko asawa niya. Tapos gagasain ko siya ulit. Yan. Moral turpitude. Because his mind and his heart working together to commit the crime. Okay. Yan. So, ang pinakahuli niyan is the requirement that dapat aproban ng Secretary of Justice. Yes. Alright. So, yun yung pinakahuli. Bakit mo naman hindi gustong aproban kung ikaw ang Secretary of Justice? Ito yung mga requirements na mahalaga. Walang mag-a-approve Yun OIC ngayon. Nasa nasa ombudsman na. Nandun na sa ombudsman. Hindi, assuming na meron tayong Secretary of Justice. Yung Secretary of Justice, kaya pinakahuli ko hindi ko masyadong kinukonsidera yung approval of the Secretary of Justice because, bakit mo naman hindi a-approvean? Hindi, may bago daw Secretary of Justice, yung Bendalo. Kailangan mo si Bendalo. Si Benda. so yung yun yung mga qualifications under the law. Yan yung kailangan mong ma-establish. Okay. Para maipasok mo sa witness protection program. Pero sabi ko nga, wag mo na munang sinuhin basta pumasok dun sa 4 na unang qualifications, proteksyonan mo na. Alam na alam yan ni Mayor Lina Cabrera ng Sasmuan, ng Municipality of Sasmuan, Pampanga. Hindi pa binabaha yan. Napakasarap ng seafood dyan. Ngayon, eto, yung kanina na pag-usapan natin, kasi gusto nilang ipasok si dating Speaker Romualdez na state witness. Yes. Okay. Kaya sinabi kong okay ako dyan. Kasi the implication is that there is someone more guiltier than him. Okay. Sino pa ba ang mataas kaysa sa kanya? Okay. Di ba? Yung ba minimemorize pa? Hindi na minimemorize yun. Basta, yun yung implikasyon. Pero, select the best answer, isa lang pagpilian. Multiple choice. All of the above. Isa lang ang pinag-uusapan. Di ba? Sige. Pero dapat merong resulta actually. Maski sino, basta may resulta at yung mga tao nakikita nila. Kasi ang maganda nga, sabihin natin mga tao, i-identify nyo yung mga proyekto na wala at sinong nag-sponsor, sinong may kasalanan, tao na rin ang magdala doon sa korte. Hindi kahit sino. Lahat sila, sir, dapat. Kasi tingnan mo doon sa Napoles, ang problema doon sa kaso doon sa Napoles, tatatlo yung napuruhan. Pero ang haba ng listahan ni Napoles, bakit yung 3 lamang ang pinili? Yes. Di ba? Dapat
everyone all, lahat ng may kasalanan para hindi ma-encourage. Pantay sa harap ng batas. Naalala ko tuloy yung sinabi mo last time Sabi mo, sana kunin na kayo ni Lord. Ikaw lang laki ng Catholic school, bawal yan. Hindi kung itong nangyayari ngayon, wala na akong pakialam sa pinapag-aralan ko sa Catholic school, sa lala ng problema nangyayari. Sa dami na nagugutom, ay yung mga nakakakwentuhan ko sa coverage ko, halos kumain ng basura. Halos kumain ng nasa garbage truck. Tapos itong mga ganito, bilyon-milyon ng kanilang inuubos. Steak lang sila, red Tapos wine. nagiinom pa ng stateside sa ibang bansa. Oo. Mayabang pa. Oo. 7 milyon yun, yung isang boteng malaki na yun. Isipin mo, tunggain mo lang yung 7 milyon. Pagkatapos, manloloko ka pa ulit ng tao. Yes. Nag-ambag-ambagan kami, sabi ko nga, kasarap. Yan, pangpakapal ng mukha yung ininom Anyway. Pero, okay. At sa lalabas, meron akong sasabihin lang, na napakahalaga, huwag po ninyong masyadong i-underestimate ang sitwasyon. Do not be too confident. Ito para sa gobyerno, sinasabi ko to. Because we are too factionalized. Okay. That's a fact. Di ba, may pula, may dilaw, may berde. We are too factionalized. Kasi meron tayong Luzon, Visayas, Mindanao. So talagang faction na kaagad yun. That is an ingredient. No? Pagkatapos, yung galit ng tao, galit ang tao. No? Those are just two ingredients ng pagpaninimula ng civil war. Baka tayo biglang magkagulo rito pagka akala ninyo kayang-kaya ninyong lokohin yung mga tao. Hindi na pwedeng lokohin ng mga tao ngayon. No? So, mag-ingat kayo dahil baka akala nyo kaya ninyong i-dribble at pagkatapos wala. Hindi obra yan. Hindi obra yan. Sus Mariosep. Kayo. Baka kayo masyadong tiwala na kayo okay, na kayo secured. Yes. Sige. Next time na natin tuluyan. Humayo kayo. Hindi, next time na natin tuluyan dahil tuloy-tuloy yan. Yeah. Tuloy-tuloy natin. Huwag po natin tigilan. Kayo po mga kababayan, huwag po nating tigilan ang pagmamasid, huwag po natin tigilan ang pagpupumilit na ilabas ang katotohanan, na parusahan lahat ng may sala. Hostisya para sa bayan. Teka, may babatiin ako. Baka ayan, sige, go ahead. Maubos yung oras. Gusto kong batiin si Maria Luisa Saison na Bulanadi, classmate ni Juliet, nag-birthday noong 12 October. Kasabay ito ng anniversary namin, wedding anniversary namin. Happy anniversary. Happy wedding anniversary. Happy anniversary. Thank you Rene and Juliet. Thank you doon sa aming mga anak na nag-sponsor ng maliit na sa pagdiriwang para dyan. At siyempre, birthday din ni Chanel Cao noong 8 October at birthday din ni AC Bores sa 16. Happy birthday! At gusto ko ring batiin si Sir Mario Laganao, classmate ko ito. Siya ngayon ay nagtuturo ng welding technology sa Bataan State University. Birthday niya rin ba? O binabati mo lang? Binabati ko lang. Okay, Yung malapit na birthday niya, siguro sa November 1. Hindi ako sure. Advance. Related. Sige, sa lahat, magandang gabi po sa inyo at pagpalain kayo. General Garcia, sir. Basta wag po kayong bibitiw. Wag po nating hayaang i-dribble hanggang sa makalimutan natin. Hindi natin pwedeng kalimutan. Hindi natin pwedeng pabayaan. Alang-alang sa ating mga anak, sa ating mga apo. Kailangan ayusin natin ito ngayon pa lang. Now na. Yun. Magandang gabi po. Yung lumalaban. Ito po si General Virgil Garcia. Lumalaban para sa bayan. Yan. Maraming salamat sa mga nakikinig. Bukas yung gustong mag-golf doon sa Camp Aguinaldo Golf Club. 5:30, kita-kita tayo doon. Yung sa Mapitagan, yung sa class 80 of sa PME. Maglaro tayo. Sila ang sponsor. Yun. Sa ngalan po ni Kuya Andy Vital, ni General Jerry Samudio, maraming salamat po sa ating President CEO na si Dean Edgard Cabangon. Ako na po, ang palagi ko po sinasabi pag ako'y nagpapaalam, mahalin natin ang Pilipinas, walang ibang magmamahal kundi tayong mga Pilipino. Ako po si Emil Carrion.
What's Up Pilipinas? What's Up Pilipino? Sana diretso ang araw mo na payapa, tahimik at maunlad. Tara, sali ka na sa programang may usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran.